mo, no, I really would like to describe Smart Omega's entire gameplay as beautiful chaos. Parang yun talaga yung siguro nagsiset apart sa Omega sa ibang mga teams. Kasi kung papansinin mo yung kupunan ng Smart Omega, kapag naglalaro sila, gulo. Tapos yung gulo na yun, natatranslate nila lagi sa objectives. And sobrang ine-exemplify yun ngayon as we enter week 2. Kasi last week nakita na natin yun. Pero now, pinapalakas pa nila lalo yung ganong klase ng identity nila. Yeah, honestly, it favors them so well. Na yung mga ganong klase kasi alam nila kung kailan sila dapat maging magulo. Yes. And then, habang magulo sila, they're trying to find something like objectives. They're trying to find a kill. Kaya They're trying to find something always. Kaya ang hirap nilang basahin as a team. Right? This is now something that Coach Bonchan, just like what Renmar has mentioned, a really good counter drafter para doon sa kanilang composition. We've seen Bane as a surprise para sa kupunan ng Smart Omega. Maybe they could build up on that one as well, knowing that MP the King uses it. But it is still a huge possibility kasi ang dami pang posible at ang daming pwedeng picks. We're gonna start off with Inherit. Yep. Great first pick up there for Omega, Blacklist, which is the Moskov or the Roger, or you can actually wait for that pick later on. You can go ahead and, they go for the Roger. Edith, take it away from Chakno, tapos ilagay mo sa kamay ni Haji in the roam. Yep, Edith nga. The hunter Yeah, of all evil I really gods. think no, sobrang effective ng Edith. And lagi nating binabanggit to, more than the chain crowd control also. Dahil sa pagkaka-buff again, revamp ng Thunderbelt as an item. Kapag sumasakit yung damage output mo using the Thunderbelt, nagkakaroon ka rin ng hybrid defense based on the stacks. So sobrang ganda ng item na yun, especially for an Edith. Yeah, I mean, kung tatakpan mo yung teams, yung dalawang teams, parang ito lang din yung kind of like replica with what happened during game number 1, where the Hylas is on the blue side, and then the Edith is on the red. Pero ito yata yung change, because Aurora's gonna be switching onto the blue side. Dadalihing muli ni na Coach Lembot at Smart Omega yung gamit ni Okir kanina. Grabe, Aurora priority ulit Again, lason din to. Pero low yi naman. So, yung option naman dito ng Blacklist International, they don't necessarily have to always just fight around the objectives or fight as one. Again, pwede mo i-match yung gulon, yung organized na gulo na playstyle ng Omega. And then, ilaro mo naman yung mapa. Go for the macro plays, go for the split pushes, send the low yi somewhere else. Break the formation of Omega. Yes, kaya nga talaga no, ang ganda lagi ng pagkakapick ng Aurora for the side of OMG kasi laging nasa first phase ng draft. And again, nabanggit na natin to kanina kung paano nga nako-close down noon yung mga assassins pero yun na nga daw. Matik yan, What she Matik. said. What she said. Matik, as of this moment, you'd also love to give commendation para sa lahat ng ating mga fans na nanonood. We're trying to figure something out, at least. Diba? Ayan na. Nakalatag na. And I am sure that all of our amateur teams, including the ones that are at home, ay nakikita ang ating mga ganap. But you've mentioned this as well. Going back into the draft, na parang yung Blacklist International, ayaw nila nung gulo the same way that Smart Omega kind of wants to. So at some point in time, mas bibilisan nila kung ano yung ganap. Sa totoo lang, pwede kami din. Tama, tama, Pwede tama. kami din. Sino gusto ng Game 3? Diba? We don't agree, we don't disagree. All we saying is, we understand. Hoy! Oy! Ang ganda! Blinak nila kagad yung potential na Bane pickup. Yep. And also, yung pagkaka-first skill ng Luyi. isang Luyi, yung Circling Eagle ng Matilda, lahat mabablock ng Guardian's Barrier. Barrier. Oh, mapapabalik. Iikot si Haji sa sarili niya. Hindi naman sa ganun, pero parang ganun. Parang ganun na. Parang ganun na. Parang medyo mahihirapan siya to like unleash those wisps na dala nitong Matilda just because of the shield na dala nitong Lolita. Any final thoughts regarding the final pick para sa Blacklist? Pwede pang mag-Julian, yung Yeah. kupunan ng Blacklist International. Although, kung mag-Julian sila, kailangan lang nilang maging cautious dun sa fact na pwedeng ibalik ng Lolita yung shuriken na umiikot. Yun lang naman yung kailangan nilang bantayan. Ang laso ng Lolita pick kasi mapapaisip ka talaga na kung ano yung pipiliin mo. So, feel ko ito yung safe option eh. Lalaro na lang nila yung mapa. They're just gonna end up playing the map, playing the macro game because it's so tough. Again, it's tough for Blacklist International to fight into the lineup of Omega. This is what we're talking about, right? Yung lineup ng Smart Omega, lagi sila may baon. Just like what you said, we've seen Yes. Hanzo, now it's the Lolita para sa Barangay. Oo, kasi ang gandang sagot nito kasi na-force na nila na hindi mag-Bane. Tapos ngayon, lahat ng heroes na meron yung kupunan ng Blacklist International, I would say madaling ma-counter ng Guardian's Shield barrier na isang Lolita. Kasi even the Blazing Duet of a Claude, kaya agad ibalik ng Lolita yung damage output na nanggagaling doon. At may barrier din. May barrier din siya eh. Well, press B. eto na yun. We're about to figure out if Smart Omega can sweep or Blacklist International will extend to Game 3. Welcome to Mobile Pasok agad Legends. sa laban at ating sama-sama tunghayan kung paano nga masasagutin ng Blacklist International muli ang napakagandang pinangharang ng Smart Omega muli sa kanilang mga intensyon going into game number
number 2 ng ating laban. May mga humihiling na mag-game 3 naman tayo dyan. Dito pa lang natin malalaman kung kaisa sa katuparan ang inyong mga kahilingan. Oo, tingnan natin kung ganun ba ang mangyayari para dito sa takbo ng ating laban. So, grabe agad. Dito, parang na-miss talaga nila yung isa't isa. Hello, my friend. I missed you so much. Pero mapapauwi si Dilar, ha? Yung mga greetings natin dito, kakaiba ha? Para sa mga explainers natin, maagang sinisimulan at pinipindot ang mga sticker at recall. Pero yun nga ang kinaibahan this time, ay meron tayong mas pwedeng i-anticipate siguro na macro plays talaga from Blacklist International or yung mga posibleng mga panggagalingan nila na hindi pangkaraniwan kasi meron naman na silang Louis this time. May mga nakita tayo before, di ba? Yung mga Louis, Claude na mga pagmamanage. Ano, parang world tour. Oo, kaso nga lang, yung harapang sagot, paano nila i-manage din kapag nag-boil down na siya sa kailangan walang choice, idaan na sa team fight. Oo nga, ano, parang pinakakailangan nila dito. Uy, ayun lang! First blood para this side ng Omega. Nakasalubong si Haji nung moment na yun. And going back to your thought, oo nga, no, parang si Dilar lang pala yung pinakapagkukuhanan nila later on nung prowess na humarap. Kung nagkakabubugan sa top lane, ganun din naman sa may bottom lane. Pero ang hindi alam ni Choba, nandito na si MP The King. Ooh, sumabat at nasa saktong timing lang naman ang Respo. But Smart Omega, sila ang makakasecure ng ating unang cartel. Pero malinaw na trade yun for Blacklist International na tinanggap na lang din nila. At siniguro na lang na hindi tulad nung kanina nating nakitang laban, hindi magra-ramp up ng ganun kabilis yung lead in favor of Smart Oh, Omega. tsaka siguro sabi nila dito parang focus tayo kaya outplayed this time para activated na agad. Muna natin paabutin ng sinasabing late game para sa Claude. Kailangan makasama na agad later on pagdating sa team fight. So better start para dito sa Blacklist International. Ang mga natin dito is kung saan magte-teleport from time to time si Oo. Kuya Exhort. Ang timings lang din siguro or piliin ng maigi ng Blacklist International which team fights ang kanilang mga susugurin kasi so long as up yung Guardians reflection dito, isa siya sa mga pwedeng harangin netong si Chaknu. Kapag ka nag-blazing duet siya, babalik at babalik lang din yun. So marami talagang mga naging checkmate na sagot ang Smart Omega dito pagdating sa ating draft. Hindi lang siya sa Lolita, hindi lang siya doon sa Aurora, pero even na doon sa mga paano mo gagawin yung super forward lang din na intentions mo kung may pwedeng humarap din sa yung glorious pathway para potentially ay manigate yung aggression na gusto mong i-implement for Blacklist International. And to think na ayun nga, si Dumay, nakakasama na rin agad sa Smart Omega. Nagana na agad Grand Eyeball para lang tignan. Anong kulay ng damit mo ngayon? Red. Sinilip lang nila sa may gitna kanina. So parang kakaiwang Omega talaga na nakikita natin ngayon. Sobra. Kasi lasa yung mga picks nila, nandun yung identity, pero sobrang linis nung kanilang rotation, ng kanilang ginagawa. Now for Blacklist, parang mas ano naman ngayon, mas alam nila kung ano yung magiging pattern naman nila against Omega. So maraming silang kailangang mahanap paunti-unti dito sa laban nito na timpla kung paano nila ilalabas yung gusto nilang mangyari ng aggression. Kasi to think, magiging mahirap din yung sitwasyon kapag ka sobrang naging defensive lang yung mga sagot o responses ng Blacklist International, mga guiding win pa out, mga tipong ganun. Pero tignan mo, nagparamdam lang ng kaunti dito sa turtle pit natin. Dininay na agad ng Smart Omega, pero sa kabilang dulo naman ng mapa, na kay Joma ang focus ng buong Blacklist International, pero buhay pa rin siya. Nakasalubong na sabi nila wala sila dun sa may turtle. Parang gusto ulit at kumuha dun sa may bottom lane. Kaya naman nakakuha ng kanila si Exhort. At tinawaan pa nung last moment na yun. So walang trade ang side ng Blacklist International kasi hindi din naman nila nakuha si Big J. Oo, sobrang grabe yung pakikiramdam dun ni Chom na nabuhay siya, nakabalik siya, nakarigate siya sama ng kanyang mga nakapwe dito sa baba. And mukhang sila pa ang makaka-maximize doon sa attempt ng Blacklist International kasi kahit pa paano paunti-unting energy shields din. And kamunti ng pick-off, auto outplay yung nakita natin ganap doon sa bottom lane natin. So, ulit-ulit lang. Blacklist International ngayon, nararamdaman natin yung pagka-reactive ng kanilang mga nagiging rotations and kailangan nila magdoble ingat kasi at this point na nakakapagkuha na naman ng mga Tori ang Smart Omega, mas nararamdaman mo na yung, ay, si Jackno hindi na basta-basta pang salo lang yung mga Numinun Blast niya mamaya. Pwede na talaga silang maghanap ng mga engages na gusto nila. Oh, tsaka si Ryota din ay makalat-kalat na rin dun sa may mapa. So magkakaroon tayo ng switching by the way. So top lane na si Jong. This time around dahil magsaspawn nga din naman dito sa may bottom lane yung next natin na objective. So ganito lang ulit ang takbo ng ating laban. At mahirap nga din naman kung ikaw ay Louie at Matilda na parang every time meron nga may nakakapanintig balahibo sa bush. Oo. Hindi mo sure kasi tingnan mo ultimo sa ganitong punto ng laban natin ay hindi naman sobrang nagpapakita or hindi naman sobrang informed ang Blacklist International kung saan nakatambay ang mga members ng Smart Omega. So fortunately for them, mukhang meron silang unang objective na makukuha rin naman or third objective na makukuha dito sa bottom lane natin. Pero napakaagap din ng Smart Omega. Lamang pa rin sila kahit anong sabihin natin kasi dalawang tore na ang makukuha nila. Pero teka lang, Jom! Ayan na si Jom. Naku, napapaligiran na dito ng tatong players ng Blacklist. Pero madali lang makakatakas. Ginamit niya yung kanyang summer force kanina. Epi the King. Naku, nahuli ka ngayon! At nasugod pa ka dito na side ng Omega.
nakuha na rin yung turtle. Napakaganda pag-standall para kay Chuck Monument ng Blast sa harap! At tinamaan pa nga doon ang skill ni Joe. Kaya naman Dilar is gonna be down. Dalawa agad na nakuha dito against Blacklist International. Sabi ni Ryota, nakakita ng pwedeng teamfight. Sige, latag agad ng Glorious Pathway. Sugod agad tayo. Buong Smart Omega, buong barangay. Nakita mo bigla, nasa harap na ni Dilar. Nasa harap na ng mga members ng Blacklist International. And now slowly, pinagharian na rin yung mismong mapa, yung mismong jungle ng Blacklist International. After, ni Andorio lang din namang tahimik kinuha yung objective na up kanina. So patong-patong na resources na naman ito na nasecure ng Smart Omega. Balikan natin ng abilisan sa ating Infinix Instant Replay. Tignan mo yung latag, hindi lang pala ng Glorious Pathway, pati ng Frigid Glacier. Oo, tapos si Chuck Monument ng ayun. Tumiming. Doon na nangyari ang nangyari kay Dilar, and nung moment din na yun, parang nakasalubong din ni MP the King. Majority ng mga players dito ng Omega, nakita na naman natin yung Glorious Pathway sa exort ng target nila. Uy, pero mga kapag-guiding wind, papalayo doon sa mga players ng Blacklist. Oo, nasundo naman kahit papano, pero teka lang, Outblade, parang sabi nila, okay lang yun. Meron kaming pansalo at hindi na naramdaman halos ng Smart Omega yung Blazing Duet na binato niya doon. Medyo mahirap tong sitwasyong kinahaharap ng Blacklist International. Oo, tsaka parang hindi din natin nakikita yung mga pa-vacuum. Kailangan lang dito ng vacuum. Kailangan malinisan yung ginagawa ng Omega kasi, well, malinis naman pero kailangan dungisan pala yung ginagawa ng Omega. Kasi, alam mo yun, alam nila kung saan pupwesto. Alam nila kung saan pupunta. Kailangan may pang-disrupt tayo. Yan, kailangan maging madumi ang malinis. Oo. Minsan sa buhay, hindi pwedeng laging malinis. Oo, kailangan ay ma-expose para tumibay. Ganun ang Uy. kailangan natin mga Ay, ano? teka lang tayo version play. Okay, nakita, sabi ni Ryota, okay, sige, Dilar, dito ka muna. Ano nangyari na maganda na pagpasok na naman ng Frigid Glacier. Para pinasok doon sa may Frigid Land. At lumipad na nga dito si Haji. Empty na mga kalipad palayo. Habang si Dilar nakuha na rin. So, dalawa agad na napatay ng Omega. At meron pang Lord na pwede kuhanin. Ginusto nyo man makipagsabayan, mas naging handa ang Smart Omega sa nakita nating laban. At hindi yun yung best timing for Blacklist International dahil nga meron tayong up na Lord objective na for sure ngayon ay isi-secure na lang ng mabilisan ng Smart Omega. So literal na depensa na naman ang kinakailangan at hindi maganda ang kasalukuyang kinatatayuan ng ating mga quote-unquote force for both of these teams. Grabe yung nakikita nating discrepancy in terms of gold. Kailangan talaga nila na makapag-farm muna para makabawi mamaya. Kahit isang item pa siguro kay Outplayed. Kasi dalawa pa lang yung core item niya dito, yung Crescent Sight tsaka yung kanyang Demon Hunter Sword. Even for Dilar, parang road to Athena Shield pa lang siya dito sa game natin. And we just really have to commend yung mga paano dito, pa Elsa. Ni Kuya, okay. Alam mo yung kanina, umiikot siya eh. Siya yung parang naglatag ng Frigid Glacier sa pwedeng daanan ng Blacklist International to disengage. So natrap na lang din talaga kaya tayo nakakita nung hiwalay na laban kanina between Omega and Blacklist International. Na siyempre, bumabor yun sa Smart Omega kasi isipin mo, na ganito na kayo kalamang, yung mid laner nila yung kayang lumalim at mangko, pero teka lang, nilapag na naman ang Glorious Pathway. Kailangan palayuin ng mga members ng Blacklist International, tore lang para raw sa Smart Omega. Oh, tapos ang ganda pa ng minion wave dito ng side ng Omega. At yung Lord ka pa sa may bottom lane. And imagine, every time na tumitigidig dito si Kuya Amoy, may kasama pang yung shield ni Chuck, no? Pero wait, nakita na naman si Haji. Mapag-flicker out, ginamit yung certificate at sakto na naman yung Luminong Blast. May gamit na para dito kay Joma. At habang nangyayari yun, hindi pa rin, or nag-flow pa rin yung minion wave ng Omega. So medyo mahirap yata ngayon para sa The Blacklist na dumatensa. Nag-attempt makatakas doon si Haji pero pag landing niya, pasok siya sa Luminon Blast ni Chuck Mamba. And another Glorious Pathway na kung tatapusin na ba ng Omega? At hindi na yata nila kailangan ng e-fight pa kasi nag-tower lock na sila. Kita natin ngayon, makapatay pa si Dilar. Walang mingin wave on side ng Omega, so buhay pa rin ang Blacklist. Pero tuloy-tuloy yung agresyon na kanilang pinapakita dito para sa ating game. Kumakapit pa rin ang Blacklist International sa depensa para dito sa ating laban. Pero ang Smart Omega, sugod kung sugod, iisa lang ang kanilang nakikita. Inhibitor turret, Luminon Blast na kung tatama sa tatlo! Tatlo naman talaga ang nakita niya. At hindi na kailangan pa dito na dumepensa ng Blacklist kasi tatapusin na ng Omega another sweep para dito sa kanila. At parang ganun-ganun lang. Tapos ang laban. Pabor sa Smart Omega. At ramdam mo kung gaano sila kadominante so far dito sa MPL PH Season 14. Sobrang linis ng performance ng Omega and yung timing ni Chaco ng Luminong Blast. Sobrang ganda ng connection nila with Akoy R. And parang hindi nakapag-prepare or hindi in-expect ng Blacklist na gano'n kalinis yung really performance ng Omega dito. Kahit ako eh. Sobrang linis talaga. Naghahanap ako, nag-iisip ako eh. Sa anong mga paparaan o mga sagot ang pwede kasi parang lahat ng mga intentions dito may direct na magiging salo talaga ang
Smart Omega. Sabi nga natin, ultimo dun sa mga guiding wheel. Yung positioning, both ni Chakno and Okir, para sa amin sobrang highlight talaga Yung dun. distance Oo. para magbigay ng space kay Oo, Okir oo. na, dito ka mag-set ng, dito mo ilagay ang frigid Oo, glacier. or sabihin, mag-usap sila. O ikaw muna dun sa likod, Ako ako muna next. dito sa likod. Kasi literal na wala ka nang matatakbuhan. Sakop na lagi ng Smart Omega yung mga nakikita nating laban. And for Blast International, sabi mo nga, isa lang ang pinaka magiging defendable na front nila in the latter portions of the game. But even then, hindi rin siya nakakaporma masyado. But still, isa itong nagiging pagsubok na naman at nakita natin attempt from